Tonight, Iran launched a large scale of coordinated attack on Israel. Nananatiling mataas ang tensyon sa Middle East matapos ang naganap na sagutan sa pagitan ng Iran at Israel. Nagpakawala ng 300 missiles at mga drones ang Iran upang direktang atakihin ang Israel. Sa pananaw ng Iranian government, ang kanilang ginawa ay giganti lamang matapos masawi ang 7 Iranian sa naganap na pagsabog sa Damascus, Syria. Matatandaang noong April 1, 2024 ay nagkaroon ng pagsabog sa konsulado ng Iran sa Syria at sa kanilang paniniwala ay ang Israel ang suspect sa naganap na insidente. Kasama sa mga nasawi ang dalawang mahuhusay na Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps officer na sina Commander Mohammad Reza Sahedi at Haji Rahimi. Namatay rin sa insidente ang 5 pang officials na sina Hossein Aman Elahi, Mehdi Jalalati, Mohsen Sedaghat, Ali Aghababey at Ali Salehi Rosbahani. Ayon kay Iranian Ambassador Hossein Akbari, ang naganap na pagsabog ay dahil sa 6 na missiles na pinakawalan ng Israel mula sa F-35 warplanes. Subalit agad namang itinanggi ng Israel ang naturang paratang. Sa pahayag ni Israeli Defense Forces spokesman Rear Admiral Daniel Hagari, ang sumabog na building ay isang military buildings of Quds forces at hindi isang konsulado. Nagpapanggap lang umano ang Iranian na konsulado at sibilyan ang building. Pero nang tanungin kung sila ang may gawa ng pinasabog na missiles ay hindi raw sila nagkokomento sa foreign reports. Dahil dito, nagbabala ang Iran's Foreign Ministry spokesman na si Nasser Kanaani na mayroon silang karapatan na magsagawa ng reciprocal measures. Pinanigan ng Syria ang Iran at sa kanilang pananaw, ang pagsabog sa Damascus ay isang violation of all international obligations and conventions. Ito nga ang naging dahilan mga kaibigan kung bakit direktang inatake ng Iran ang Israel gamit ang 300 na missiles at drones. Sa pahayag ni Iranian President Ebrahim Raisi, ang ginawang pag-atake nila sa Israel ay parte ng operation na True Promise na pagpapakita ng lakas militar ng kanilang bansa at pagkondena sa illegal regime ng Israel. Dagdag pa niya ay ito ay isang punitive reprisal o kumbaga mga kaibigan ay punishment hinggil sa pagsabog sa Damascus na pinaniniwalaan nilang kasalanan ng Israel. Maaaring ang kanyang pinapatungkulan mga kaibigan na illegal regime ng Israel ay ang kasalukuyan ring nagaganap na gulo sa Gaza kung saan kinakalaban ng Israel ang mga Hamas. Sila ay mga militanteng Palestinong nais alisin ang kontrol ng Israel sa Gaza. Sa kabilang banda, ang Hamas ay samahan na sinusuportahan ng Iran. Kaya naman talagang matagal nang may alitan ng dalawang bansa subalit ngayon lang nagkaroon ng direktang confrontation. Sa tulong ng international coalition sa pagitan ng US at Israel, nagawang harangin ang 99% ng mga pinakawalang missiles ng Iran. Bagamat may ilan pa ring tumama sa lupa at isang batang babae ang napaulat na nasugatan. Sa puntong ito mga kaibigan, mukhang ang sinasabing display of military power ng Iran ay minani lamang ng Israel na para bang laro lang ng mga bata. Kung inaakala nyo mga kaibigan na mapapalampas ng Israel ang ginawang pag-atake ng Iran ay dyan kayo nagkakamali. Ilang araw lang kasi makalipas ang pag-atake ng Iran sa Israel ay gumanti naman ang naturang bansa kung saan nagkaroon ng 3 pagsabog sa Isfahan. Kung nagtataka kayo mga kaibigan kung bakit tinatarget ng Israel ang Isfahan, nandito lang naman ang mga malalaking military airbase ng Iran. Bukod pa rito, nasa Isfahan din ang pagawaan ng missiles at nuclear power plant ng bansa. Kasunod nito ay itinaas naman ng Iran ang air defense sa nasabing lugar. Sa ulat ng mga sources, Lunes ng gabi nang magplano ang war cabinet ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu upang gantihan ang ginawang pag-atake ng Iran gamit ang 300 missiles at mga drones. Subalit 3 sa mga cabinet members ang tumutol sa pag-atake sa nuclear sites na tiyak na magpapasimula ng digmaan ng dalawang bansa. Bagamat hindi tinuloy ang direktang pag-atake,
Sa aking opinyon mga kaibigan ay sapat na ang ginawa ng Israel sa Isfahan upang ipakita ang kanilang lakas militar. Dahil kung titignan, hindi nagpalipad ng maraming missiles ang Israel, subalit nagawang atakihin ang nasabing lugar na isa sa pinakaimportanteng lugar sa Iran. Matapos ang naganap na pag-atake sa Iran, naglabas ng statement ang US at nilinaw na hindi sila kasama sa mga umatake. Ayon kay Italy's Foreign Minister Antonio Tajani, last minute na nang na-inform ang US tungkol sa gagawing pag-atake ng Israel. Sa ngayon ay naiipit sa matinding pressure ang Israel dahil binigyan ng sanksyon ni US President Joe Biden ang dalawang Israelites matapos ang naganap na harassment at assault sa mga Palestino, kung saan ang mga kagamitan nito sa ospital ay sinira. Tinawag ng UN na inhuman at unimaginable condition ang sinapit na mga Palestine. Isa ito sa mga naging haka-haka ng marami kung bakit hindi itinuloy ng Israel ang balak na madugong pagganti sa Iran. Maliban sa pag-atake ng Israel sa Isfahan ay nagkaroon ng kasunod na pagsabog sa Iraq at Syria kung saan nandoon ang mga militanteng grupong sinusuportahan ng Iran. Subalit hindi naman napatunayan kung ang mga naganap na pag-atake ay may kaugnayan sa insidente sa Isfahan. Sa pahayag naman ng Iran ay sinasabi nilang walang naganap na pag-atake. Nagkaroon lamang ng pagsabog malapit sa army base sa Isfahan kaya ini-activate ang air defense. Ang mga kasunod na pagsabog ay di umano ay dahil sa pagkontrol sa mga unidentified suspicious objects na namataan. Sa mga ulat din sa mga news channels ng Iran ay ipinakita ang video ng power plant na walang damage na parabang hindi alintana ang nangyaring insidente. Sa opinyon ng iba, ang ginawang pag-atake ng Israel ay isang babala lamang na pinapakita kung gaano kalakas ang bansa at kung paanong kaya nilang umatake at makalusot sa depensa ng Iran. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ang ginawa kayang pagda-downplay ng Iran sa naging pag-atake sa Isfahan ay paraan upang matigil na ang alitan o isang strategy lamang para ibaba ng Israel ang kanilang depensa?